Kung sana lang, kagaya ni Maxine si Veronica. Malungkot na napangiti si Joaquin. Pero hindi kagaya ni Veronica si Maxine na tahasang nagpapakita sa kanya ng pag-aalala at concern. At iyon ay dahil hindi naman talaga siya mahal ng kanyang asawa. Napabuntong hininga na lamang siya habang nagmamaneho. Sinubukan niyang ipayapa na muna ang kanyang isip dahil naaapektuhan na ang kanyang trabaho dahil sa personal na problema niya. "Saan ka nang galing, kuya? Kanina pa kita hinahanap. Sabi ng mga empleyado mo, kasama mo raw si Maxine. Saan kayo nagpunta?" Nagtatakang tanong ni Jameson. Sinalubong niya si Joaquin nang makita niya ang sasakyan nito. "Hindi mo na kailangang malaman kung saan kami nagpunta," tugon ni Joaquin. Napakunot ang noo ni Jameson. "Kuya, may hindi ka ba sinasabi sa amin? Ano yun?" "Let's go back to business, Jameson. Oo, may problema ako. Pero ayaw kong maaapektuhan ng kumpanya. Kung nag-aalala ka pa rin sa akin, ayos lang ako." "Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang problema mo, kuya? Makikinig naman ako," Jameson insisted. "Jameson, ayoko nang pag-usapan pa ito. Please." Tumango si Jameson. "Next time na gusto mong uminom kasama ako, sabihan mo ako ng maaga, kuya." Wika niya pa. "Na-late ako?" Natatawang napakamot ito sa batok. "Sure, I will," tugon ni Joaquin. At saka tumalikod na at akmang tutuloy na sa kanyang office. "Kuya?" Muling tawag ni Jameson sa kanya. Nilingon niya ang kapatid. "Yes?" Aniya. "I like Maxine." Pagtatapat ni Jameson. "May namamagitan ba sa inyong dalawa?" Direkta niyang tanong. Umiling si Joaquin. "Wala. Maxine is just my secretary. She's a friend at times. Hanggang doon lang. Alam mo kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Hindi mo na dapat tinatanong yan." Natitiyak nitong wika. "I'm sorry. Naniniguro lang ako, kuya," ani Jameson. "Bala ka sana kasing ligawan si Maxine." Sandaling natigilan si Joaquin. "Go ahead," wika niya pagkaraan. "Maxine is a decent woman. Boto ako sa kanya para sa'yo. Just make sure na hindi mo mapapabayaan ang trabaho mo. Baka kasi mawala ka sa focus. Ikaw lang ang inaasahan ko." "Don't worry about it, kuya. Walang problema." Nakangiting wika ni Jameson. "At isa pa, sana hindi mo igaya si Maxine sa ibang babae. Kung hindi mo siya seseryosohin, huwag mo nang ituloy ang balak mo." Dugtong pa ni Joaquin. Ngumiti si Jameson. "Hindi, kuya. Hindi kita ipapahiya kay Maxine. I promise." Wika niya. "By the way, asan nga pala siya? Bakit hindi mo siya kasamang bumalik?" "Bukas na siya papasok," tugon ni Joaquin. Biglang nag-alala si Jameson. "Bakit, kuya? Ano ang nangyari kay Maxine?" "Ayos lang siya. Ako ang nagsabi sa kanya na huwag nang pumasok. Lalabas sila ng nanay niya." Ngumiti si Joaquin. "Sige, Jameson, kailangan ko nang pumasok sa office." Dugtong pa nito. Nakahinga ng maluwag si Jameson. Napangiti siya. Magkaibang-magkaiba sila ng ugali ng kanyang kuya Joaquin, lalo na pagdating sa mga babae. Nakailang girlfriend na siya at kung makapagpalit siya ng girlfriend ay parang nagpapalit lang siya ng damit. Hindi naman niya tipo noon si Maxine, pero hindi nagtagal ay napahanga siya rito. Ang mga katangian ni Maxine na hindi niya gusto noon ay ang mga katangiang nagustuhan niya rito ngayon, lalo na ang pagiging simple nito. Malayong malayo ito sa kanyang mga naging ex-girlfriend. Si Maxine ang tipo ng babaeng sineseryoso at dinadala sa harap ng altar. Ngayon ay buo na ang loob niyang ligawan ito. Kinabahan siya kahapon nang malaman niyang isinama ng kanyang kuya si Maxine sa kung saan. Pero kung sinabi ng kanyang kuya na walang namamagitan sa kanila ni Maxine, paniniwalaan niya ito. Malihim ang kanyang kuya
Pero hindi ito sinungaling. At mas lalo pa siyang natuwa nang sabihin ng kanyang Kuya Joaquin na boto ito kay Maxine para sa kanya. Kapag sinagot siya ni Maxine, ipinapangako niyang hindi na siya titingin pa sa ibang mga babae. Naging mahaba ang hapon na iyon para kay Joaquin. Gusto niyang hilahin ang kamay ng orasan para makauwi na at makita ang asawa. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, ay kaagad siyang umuwi. Bago pumasok ng kanilang bahay, ay huminga muna si Joaquin ng malalim. Bawat pag-uwi niya, ay umaasa siyang okay na ulit ang lahat. Lagi siyang nagkukunwari na parang walang nangyari. Nakita niya si Veronica sa paborito nitong parte ng kanilang bahay, sa kusina. Nagluluto ito. Niyakap niya ito mula sa likod at hinagka ng batok nito. Kaagad namang pumalag si Veronica at pinukula siya ng matalim na tingin. Hindi mo ba nakikitang busy ako? Anito. Hindi iyon pinansin ni Joaquin. Sa halip ay ngumiti siya. Ano ang niluluto mo, honey? Usisa niya. Nagbuntong hininga si Veronica. Namiss ko lang magluto. Anito. Siya nga pala, hindi ako papasok bukas. Liliban muna ako ng 1 hanggang 2 linggo. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Talagahan? Wow, that's nice. Gusto mo bang hindi na rin ako pumasok bukas? Buti naman naisipan mong mag-take ng break. Sa saya, ay yayakapin niya sanang muli ang asawa, ngunit umiwas ito. Aasikasuhin ko ang divorce papers natin. Matabang na tugon ni Veronica. Napaawang ang mga labi ni Joaquin. Nagpabook na ako ng flight. I will go to California and file for divorce. I hope you'll cooperate, Joaquin. I will go for no-fault divorce. It's the best for both of us para hindi na lumaki pa ang issue ng paghiwalay natin. Pareho tayong may pangalan at reputasyong pinoprotektahan. I wanna get this through as flawless as we can. Huwag mo sana akong pahirapan. Nanatiling nakaawang ang mga labi ni Joaquin habang nagsimula ng mangilid ang kanyang mga luha. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, I am willing to give up my reputation. Aamin ako sa korte that I am having an affair with another man. Dugtong pa ni Veronica. Nanghina ang mga tuhod ni Joaquin sa mga narinig. Can we not save us anymore? Lumuluhang wika niya. Umiling si Veronica. Wala nang pag-asa, Joaquin. Pero katulad nga ng sinabi ko, I am not only doing this for myself. I am doing this for you. Masigit para sa iyo, Joaquin. As much I want my freedom from our marriage, I also want freedom for you. Hindi ako ang para sa iyo, Joaquin. You deserve someone better. Muling nilapitan ni Joaquin ang asawa at niyakap ito ng mahigpit. No, honey, please. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa pagmamahal ko para sa iyo. Huwag mo akong iwan. Dito ka lang sa akin. Hayaan mo lang akong mahalin ka. Sapat na yun sa akin. Just don't go. Hindi ko kayang mawala ka. Bakit? Kaya mo bang manatiling kasal ka sa akin habang nakikipagkita ako kay Marco? Papayag ka ba sa tuwing gabing magpapaalam akong pupunta sa kanya? Kaya mo bang hayaan akong kasama siya gabi-gabi, Joaquin? Kaya mo ba ha, Joaquin? Kasi kung kaya mo, sige, hindi tayo maghihiwalay. Kung kaya mong lokohin kita ng harap-harapan, sige, dito lang ako. Ano, kaya mo ba? Bumagsak na rin ang mga luha ni Veronica. Let me go, Joaquin. Huwag mo akong ikulong sa marriage natin. Hindi ako magiging masaya sa piling mo. Kung totoong mahal mo ako, palayain mo ako. Frustrated niyang wika. Okay, baka sakaling magalit ka sa akin sa sasabihin ko. Baka sakaling pakawalan mo na ako kapag nalaman mo na ang totoo. May sasabihin ako. Napabuntong hininga ito. Pinilit kitang sa California magpakasal para maging mas madali ang paghiwalay natin.
Ginusto mong dito tayo magpakasal sa Pilipinas, pero annulment lang ang mayroon dito. I wanted to be totally free kapag dumating ang araw na ito. Tila hindi nagulat si Joaquin. Kaya alam ni Veronica na hindi sapat ang kanyang sinabi. Sinadya kong hindi mabuntis. Pag-amin pa niya. Doon niya nakita ang pag-iiba ng reaksyon sa mukha ng asawa. Nagte-take ako ng pills. Ayokong magkaroon ng anak sa'yo dahil si Marco ang gusto kong maging ama ng magiging mga anak ko. Bumitiw si Joaquin. Tigmak ng mga luha ang matang tiningnan niya ang asawa. Hindi siya makapaniwala. Wala nang mas dudurog pa sa kanyang puso sa revelasyon nito. Pakawalan mo na ako. Mahinang wika ni Veronica. Magiging mas magulo lang ang lahat kapag hindi mo ako pinakawalan. Nilapitan ni Joaquin ang asawa. Hinaplos niya ang pisngi nito. Matagal niyang tinitigan ang mga mata ni Veronica. Ipinapangako mo bang magiging masaya ka talaga kapag pinalaya kita? Tanong niya sa asawa. Marahang tumango si Veronica. Napaangat ng mukha si Joaquin. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng dilim. Tiningnan niya muli ang asawa at tumango siya. Kumunot ang noo ni Veronica. Okay then, wika ni Joaquin. Sige, kung yan talaga ang gusto mo. Kung talagang ang maging malaya sa akin ang gusto mo, pinapalaya na kita. Tumigil siya sa paghaplos ng mukha ni Veronica. Nanghihina ang buong katawan na tumalikod siya at naglakad palayo sa asawa. Ayaw na niyang makita pa nito ang mas maraming luhang dumadanak mula sa kanyang mga mata. He fought enough. He's hurt enough. It's time for him to finally give up. Buong gabing hindi nakatulog si Joaquin. Tama nga marahil si Veronica. Nagiging alcoholic na siya. Sa tingin niya ay nakaubos siya ng kalahating case ng beer bago makaramdam ng antok ng gabing iyon. Mahal na mahal niya si Veronica. Gagawin niya ang lahat para dito. Maliban lang sa pakawalan nito. Ngunit kung iyon ang hinihiling nito, wala na siyang magagawa. Kung may mahal itong iba, ano ang silbi ng paglaban niya? Tama si Veronica. Pareha silang hindi magiging masaya. Magiging miserable lang ang kanilang pagsasama. Isa pa, wala namang ibang mahalaga para sa kanya kundi ang kaligayahan ng asawa. Kahit na ang kaligayahan na iyon ay sa piling ng iba. Pero hindi siya papayag na iwan siyang simpleng talunan ni Veronica. Hindi pwedeng iwan siya nito na para lamang basura na basta lamang itinapon. Masyado niyang ibinababa ang kanyang sarili para sa kanyang asawa sa pagmamakaawa. He has to redeem his ego and pride as a man. Anong nangyari kahapon, Maxine? Saan kayo nagpunta ni Sir Joaquin? Usisa ni Bianca sa kaibigan habang iniaabot dito ang bag nito kinabukasan. Sorry, hindi ko pwedeng sabihin. Tugon ni Maxine. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Taray, confidential lang, Peg. Umikot ang mga mata ni Bianca. Saan nga kayo nagpunta? Lumingon lang ng saglit si Maxine at tumitig sa kaibigan. Ngunit hindi pa rin tumugon. Alam mo bang pinagchichismisan kayo ng mga empleyado rito? Dugtong na wika pa ni Bianca habang patuloy siya sa pagsunod sa kaibigan. Pinangungunahan ni Bruhang Heidi. Wala akong paki sa mga chismis nila. Tugon ni Maxine. Aba, taray talaga. Napaismid pa na wika ni Bianca. Pero alam mo, Maxine, hindi ko naman sila masisi kung ichismis ka nila. Kasi kung hindi lang kita kaibigan, ichichismis din kita. Akalain mo bang magkahawa kayo ng kamay ni Sir na lumabas ng kumpanya? Para kayong lovers na may tinatakbuhan. Napaka-romantic naman talaga. Mapang-uyam na wika pa ni Bianca. Tumigil sa paglalakad si Maxine. Wala kaming ginagawang masama ni Sir. Sinamahan ko lang siya. Tugon niya. Wala naman akong sinabing may masama kayong ginagawa.
Nagtatanong lang naman ako kung saan kayo nagpunta at kung ano ang ginawa ninyo. Bumuntong hininga si Maxine. Sapat na yung sinabi ko sa iyo, Bianca. Iyon lang ang mahalagang malaman mo. Wala kaming ginawang masama. Tinitigan niya ng matama ng kaibigan. Napakibit na lamang ito ng balikat. Good morning, Maxine. Nakangiting bati ni Jameson sa dalaga. Napatingin pati si Bianca kaya binati na rin ito ng binata. Good morning, Sir Jameson. Tugon ni Maxine. Free ka ba mamaya? Usisa ng binata. Pagkarinig sa tanong na iyon, ay kaagad na in-excuse ni Bianca ang sarili. Mauna na ako sa inyo guys ha, marami pa kasi akong gagawin. Makahulugang tiningnan nito si Maxine at saka ito umalis na sa senaryo. Kumunot ang noo ni Maxine sa winika ni Jameson. Bakit ho, Sir Jameson? Aniya. Yayayain sana kitang kumain sa labas kung okay lang. Tugon ng binata. Wala naman ho akong gagawin mamaya. Pero bakit ho ninyo ako niyayaya? Kunot pa rin ang noong tanong ni Maxine. Jameson cleared his throat. Niluwagan din ito ang suot na korbata. Maxine, I like you. He confessed. Will you date me? Napaawang ang labi ng dalaga. Date? Wala ka pa naman sigurong boyfriend. Wala pero, iyo naman pala. So, walang magseselos if we ever go out if ever? Wala, pero mayroon na akong ibang nagugustuhan at iyon ay ang kuya mo. Sa isip na niya lamang winika ang huling mga kataga. Okay, I see you're hesitant. Wika ni Jameson. Nahalata sa boses na bahagyang disappointed. Bibigyan kita ng panahon para pag-isipan. Alam kong hindi maganda ang naging record ko bilang isang lalaki. But I swear, Maxine, malinis ang intention ko sa'yo. Wala naman akong iniisip na masama sa'yo, Sir Jameson. Tugon ni Maxine. I understand. Kailangan mo lang siguro ng panahon para makapag-isip. Take your time. Nakangiting, wika ni Jameson. Hindi na nagsalita pa si Maxine. Hinayaan niya na lamang si Jameson na isipin ang gusto nitong isipin. Hindi naman niya kayang aminin dito ang totoo na si Joaquin ang kanyang gusto. Si Joaquin na never siyang magugustuhan. Napansin ni Maxine ang pananahimik ni Joaquin maghapon. Matamlay na naman ito at hindi niya nakitang ngumiti. Nag-alala na naman siya para sa kanyang boss, ngunit hindi niya ito tinatanong. Dahil kung may gusto naman itong pag-usapan, ito na mismo ang kusang lumalapit sa kanya. Hindi naman siya nagkamali dahil sa oras ng out ng mga empleyado ay inabangan siya ni Joaquin. Pwede mo ba akong samahan ulit? Bungad na tanong sa kanya ni Joaquin. Hindi na nagtanong pa ng marami ang dalaga. Pumasok na lang siya sa kotse nang pagbuksan siya nito ng pinto. Nakita iyon ni Jameson. Nakaramdam siya ng pagsisikip ng dibdib. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Pinagsisinungalingan ba siya ng kanyang nakatatandang kapatid? Ba't tayo nandito, sir? Nagtatakang tanong ni Maxine. Nasa loob sila ng isang bar. Hindi ka ba komportable rito? Tanong ni Joaquin sa kanya. Pupunta tayo sa ibang lugar kung hindi. No, sir. Okay lang naman ako rito. Hindi ko naman first time na makapasok sa bar. Tugon ni Maxine. Iinom ho ba tayo? Sige, umorder na ho kayo ng beer. Mukha lang ho akong hindi makabasag pinggan, pero kaya ko ho kayong tapatan sa inuman. Kaya kong makipagsabayan. Ano sir? Mapanghamong biro niya. Napatawa naman si Joaquin. Huwag kayong matawa sir, seryoso ako. Sabi ko naman sa inyo, di ba dadamayan ko kayo sa lahat ng problema ninyo sa kahit na anong paraan basta kaya ko lang? Tulungan mo ako, Maxine. Seryoso ng wika ni Joaquin. Kinuha niya ang dalawang palad ni Maxine at tumitig ng direkta sa mga mata nito. I need a woman who will pretend to be my mistress. Nalaglag ang panga ng dalaga sa narinig. Mistress?
Mistress as in krida or kabit, sir? Aniya. Tumango si Joaquin. Bakit, sir? Para saan? Tila natatarantang wika ni Maxine. Pinakawalan ni Joaquin ang kanyang kamay. Yumuko ito at muling tumingin sa kanya. Papalayain ko na si Veronica. Ibibigay ko na ang hinihingi niyang divorce. Nanghina si Maxine sa narinig. Kahit na mahal niya si Joaquin, hindi iyon ang nais niyang marinig. Ang nais niyang marinig ay nagkaayos na sila ng asawa nito dahil iyon ang magpapasaya rito. Ngunit bakit? Bakit ito sumuko na sa asawa? Wala na akong magagawa, Maxine. Ginawa ko na ang lahat para hindi niya ako iwan. Pero hindi ko rin kayang makita siyang nasasaktan dahil ikinukulong ko siya sa kasal namin. A piece of paper is not enough to make her stay. Sobrang mahal ko siya. Kaya naman, pakakawalan ko na siya. This time, si Maxine na ang kumuha sa kamay ni Joaquin. Nadudurog ang puso ko para sa inyo, sir. Ayokong makikita kayong nagkakaganito. Kaya nga kailangan ko ng Mistress Maxine. Ayaw kong magmukhang kawawa sa mata ng mga tao. Lalaki pa rin ako at pagtatawanan ako ng mga tao kapag nalaman nila ang nangyari sa amin ng asawa ko. Na pinakasalan lang ako ni Veronica dahil sa pera ko at ipinagpalit niya ako dahil sa ibang lalaki. Nakakababa ng dignidad. I want to keep my pride, Maxine. Pero ganun pa rin naman, Sir Joaquin. Pag-iisipan ka pa rin ng masama ng mga tao dahil palalabasin mong ikaw ang may babae. Wika ni Maxine. Hayaan na lang ninyo si Ma'am Veronica. Huwag ninyong sirain ang reputasyon nyo. That's the whole point, Maxine. Mas mabuti nang ako ang magmukhang cheater sa relasyon namin dahil hindi ba mas common ang lalaking nagkakaroon ng third party or affair? Napabuntong hininga ito. Besides, mas mahalaga sa akin ang reputasyon ni Veronica. Ayokong masira ang reputasyon niya. Ayokong batuhin siya ng mga tao ng mga masasakit na salita. Ayaw ko ring ma-disappoint sa kanya ang parents niya. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang iisipin at sasabihin ng parents niya. Pagkatapos ng divorce namin, I want her to live a happy life. Sabi niya, she will go for an awful divorce. Makiki-operate ako. But we are big people in the business world. Kahit anong mangyari, pag-uusapan kami ng mga tao. Hahanapin at hahanapan nila ang sagot sa kung sino sa aming dalawa ang may mali. Maghahanap sila kung kanino nila ibibigay ang kanilang simpatsya at gusto kong mapunta iyon kay Veronica. Napailing si Maxine. Grabe ang pagmamahal ninyo sa asawa niyo, Sir Joaquin. Paano niya nagawa to sa inyo? Wala na akong pakialam pa sa sarili ko, Maxine. Veronica is my life. Ibibigay ko at isusuko ko ang lahat para sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako. Help me find the mistress. Bumuntong hininga si Maxine. Hindi. Hindi ho ako maghahanap, Sir Joaquin. Tugon niya. Saglit na napatitig sa kanya ang kanyang boss at saka ito nagbuntong hininga. It's okay, Maxine. Nauunawaan ko. I know what I am asking of you is too much. Sa iba na lang ako magpapatulong. Hindi ho ako maghahanap ng mistress para sa inyo, Sir Joaquin. Dahil hindi na kailangan. Wika ni Maxine. Kumunot ang noo ni Joaquin. Ano ang ibig sabihin ni Maxine? Ako na lang, sir. Nangingilid ang mga luhang wika ni Maxine. Hire me as your mistress. Tinitigan niya ito sa mata. Let me be your mistress.